Tingnan natin ngayon kung ano ang mga plano at ano ang mga gustong gawin ng mga DDS dahil marami akong nabivision din na talagang marami pa rin pasaway, ano? Marami pasaway, yung iba dyan lumalayo na, yung iba dyan nagtatago na, at yung iba dyan ay lumalaban pa rin o ginagawa pa rin na lahat. Gaya ng sinabi ko sa inyo, dahil yan ang mga corruption, ng mga corrupt na gawain nila o whatever na membro ng mga sindikato or membro ng mga corruption, sila rin mag-aaway sa bandang huli pag hindi nila naipanalo ang laban nila, no? Kaya wag tayong magtaka, wag magtaka dahil marami silang strategy at saka marami silang mga pabago-bago ng plano para pabagsakin ang Duterte, no? Kaya sa mga supporters ng Duterte at DDS, solid DDS ay suportahan nyo at wag nyong tigilan ang mga kalaban ng mga DDS sapagkat malapit na manalo ang tagumpay at ang katotohanan kaysa sa kasinungalingan at corrupt na pamamaraan sa ating lipunan, sa ating bayan. Kaya mag-ingat po sa lahat ng mga pinapanood nyo ng mga fake news at mga fake vlogger, no? At tigilan na ang pag-iisip ng mga galit. Kaya kailangan natin ng peace of mind. Ayan. Happy lang, good vibes lang, para akit swerte, always panalo, always tagumpay. Ayan. Tingnan natin ang nangyayari sa ating bansa. At sa ating gobyerno, sa ating admin. So, mix na to. Yan. Kaya, alam ko, na alam nyo rin sa mga nauna kong video, napanood nyo, na kinapulutan nyo ng aral at iba't ibang sangkap ng katotohanan at katagumpayan ng mga sinabi ko sa inyo ay nangyayari na. Yan yung tungkol kay Torre, no? Tungkol sa mga corrupt sa 666 at saka sa mga sindikato at sa mga sinungaling na tao. Kaya ang dami niya lahat sinabi ko. Kung i-previous nyo yung aking mga video, andyan na, nauna na. Ayan, ngayon nangyayari. Third quarter of the month, paubos ang mga ahas at lakas ng mga enerhiya ng ahas dahil papasok na ang Year of the Horse. Fire horse, no? Kaya sabi nga, kung may problema, bakit pa antayin ng 3 years yung mga problema na yan, kung kaya naman tapusin ng 3 years. Alright? Kaya wag nang patagalin, sibakin na lahat at patayin na lahat ang mga ahas, mga enerhiya ng ahas at panagutin ng may mga kasalanan. Ayan. Pagbayarin. So, tingnan natin ang ngingibabaw na enerhiya at kaganapan sa ating bansang Pilipinas. Ayan, mabilis ang laban. Ano? Labanan. Tagisan nga ng talino. Kaya yung sinabi ko, parang may mga derby o rasbakan. Tuloy-tuloy pa rin ang game hour nila or tinatawag natin na kaguluhan. Ang bilis ng mga pangyayari, mga unexpected happen sa mga nagaganap sa ating gobyerno at sa ating bansa na dulot din ng panahon at pagkakataon. Dahil ang pagkakataon, nagkakataon lang yan. Kaya taon-taon lang yan. Alright? Okay. Issue tungkol to sa enerhiya issue tungkol sa mga tumatakbo. Ayan. Tumatakbo para sa 2028. At saka tumatakbong karera at papasok sa mga competition. Kaya ang issue na hinaharap ng ating bansa ay may marami pa rin politics system at running for 2028, running for position na mabilis ang mga pangyayari magaganap at unexpected happen. Ayan. Kaya ako inuulit kasi yun lang din naman ang pupuntahan ng nila sa mga nangyayari. Ayan, no? Kaya wag tayo magpa-distract, tuloy lang ang laban daw. Ayan. Mga kabertudes, tuloy lang ang laban. No, laban lang hanggang makarating ang finish line dahil malapit nang marating at matapos ang competition. Alright. Ito ang ating Pangulo o admin. Ilulumot na at kinakain na ng mga
masamang impluwensya, ng mga masasamang impluwensya ang ating Pangulo. Kaya siya ay mananatiling powerful at kaliwat kanan siyang may separation of power and money, power of money. Money power ba? Yun. So, ayan, kapangyarihan ng pera at kapangyarihan ng posisyon o batas niya. Alright? Ang issue tungkol din sa Pangulo. And, next, ayan, maraming magaganap na kalungkutan sa mga kalaban o pangyayari sa mga about doon sa way na may mga binayaran, ayan yung ghost project, no? Yung mga bayad na at binayaran at meron ding sistema at issue na mangingibabaw tungkol sa pagsusuhol at saka pagbabayad at pagpapadala ng mga sipuena. Yan yan, sino-shortcut ko na yung mga sinasabi ko sa inyo kasi yan yung mga ginagawa at gagawin pa lamang, ginawa na pala. Yun, maraming ganon. Kaya yun na lang ang sinasabi ko sa inyo para mas madali kong masabi sa inyo kung ano yung lumalabas sa bibig ko. Yun na yun, na tungkol sa sipuena or invitation, payment, kontrata, at kalungkutan, at pag-isa. Marami tayong nakikita. Pag sinabi kong gano'n na ibig sabihin may issue tungkol sa mga invitation, no? Invitation or tinatawag natin sa puwena or invitation sa mga mananagot ng ghost project, no? Ayan, at mga kabayaran. At nakikita rito ang bilis ang takbo ng mga pangyayari at magkakaroon ng mga maraming playtime sa kanila, no? Next, tingnan natin yung mga nangyayari pa sa hinaharap, nakaraan, hinaharap at paparating. Okay, tingnan natin ang 7 cards. Gulat akong ingay. Nag-alarm. Okay, tingnan natin ang 7 cards. So, ayan, tingnan natin ngayon ang sinasabi ng tarot cards sa 7 cards. Ayan. Mga ka-bird tooths. Ayan. Huwag tayo mawala ng pag-asa sapagkat hawak natin ang pag-asa at katotohanan, dalangin at dasal para sa ikakaayos ng ating bansang Pilipinas at ng mamamayang Pilipino at ng ating mga nahalal at nakaupo sa ating gobyerno. Kapit lang, may pag-asa tayo na masasaayos din ang ating family o master plan ng mga ginagawa nila, no? At hinahanap nila, no? Maayos din ang lahat, kaya unti-unti na, subalit patuloy pa rin lumalaban hanggang sa huling hininga. Gaya ng sinabi ko kasi, ang labanan niyang DDS at Marcos ay magkakaroon talaga ng parang patay kung patay, kulong kung kulong, bawian, ganon, or whatever, hanggang sa final, no? Kasi ang katwiran ng iba niya makukulong rin lang naman, tatakas na at magtatago na hanggang sa magkaroon ng iligtas ang kanilang mga sarili-sarili, no? At mananagot, ang dapat managot. Pero baka ang mangyari pa dyan, kung sino pa yung walang kasalanan, yung pa ang magbayad ng kasalanan ng iba. Kaya nawa maimbestigahan ng maayos ang mga sitwasyon at pangyayari dyan sa mga ghost project na flood control. Alright? Ayan, dealing transaction. Ayan pa rin ang mga pangyayari at pagkakaroon ng mga pakipagpalitan. Nagkakaroon ng mga dealing, transaction, bayaran, at panibagong usapin. Ayan. Ayan, ito ang good news. Dahil may bad news. Ayan, dahil may good news, may bad news. Ang bad news ay magugulo na ang palasyo. No, babagsak ang palasyo, tatamaan ng tower, sa Sabaw magkakawatak-watak na sila at maaaring ang Pangulo ay maapektuhan na at maapektuhan dahil sa mga kasamahan at kasamaan ng mga kasamahan niya. Alright? Na ang tower ay tinamaan o tinatawag natin ng Malacanang ay kakaroon ng panibagong mga pagbangon o pagbabaka sakali na makalaban pa sila sa laban ng katotohanan dahil sila ay nasa iipit na at nasa kasinungalingan, ang palasyo ay babagsak.
meaning to say, ang Pangulo ay maaari talagang bumagsak or bumaba. Pero may mga kondisyones. Yan ang good news. Pero ang bad news, ang dami nang nawala, hindi na maibabalik ng palasyo, no? Ng ating admin. Yan, ang mga nawala at nasayang. Okay. Malapit na at muli na tayong magkakaroon ng new future. Pero hindi pa man na kakamit ang first step. Pero doon na rin patungo at dalangin ko ang tagumpay ng mga nananalangin at dumadalangin sa kaayusan at kapayapaan ng ating bansang Pilipinas at ng mga nakaupo sa ating gobyerno at nagpapalakad, no? Dahil sisikat na ang araw, no? Ibig sabihin, may isang tao na sisikat na at magbibigay ng magandang atensyon sa taong bayan, sa Pilipinas, at babangon muli ang Pilipinas kapag natapos o na wakasan na ang laban ng DDS at ng Marcos. Ayan. Pagluluksa ang mga kalaban ng DDS, ng mga bawat partido, no, magkakaroon ng maraming mabubuking, mabubulilyaso or malalaman at malalaman na ang lahat ng mga dapat gawin. Kaya wag tayong mag-focus lahat or manood ng mga inililihis nila yung istorya na dapat fokusan. Kaya tayo ay mag-focus sa kung anong dapat tapusin at inumpisahan nyo muna pag-fokusan nyo. Huwag yung supportahan yung mga bagong lumalabas na mga sabi-sabi or pandidistract ng mga Marcos system, Marcos supporters, and diehard Marcos, yan yung mga ganyan. Kalaban, ibig sabihin yung kalaban ng DDS, ito ay para sa mga DDS at DDS supporters. Magkatunggali ang dalawang panig, kaya magkakaroon ng mga bigay ng katotohanan at malalaman ang mga dapat malaman at ubusan ng talino hanggang ma-expired na ang mga mahihinang nilalang. Alright? Ayan, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho at ang mga mahihirap ay lalong naghihirap at patuloy na magsumikap, kundi ay magugutuman ang mga taong bayan at magkakaroon ng mga maraming problema sa kana. Magpapanibagong simula ang mga mamamayang Pilipino para makabangon muli dahil ang kaban ng bayan ay ubos na, no, at baon pa sa utang. Ayan, tingnan natin ang limang katanungan sa ating gustong itanong. Ano na ba ang nangyayari sa ating bansa? Bago ang lahat ay lahat po ng merong may sakit na nanonood ng video ko nito, kung ano man ang mga karamdaman nyo, ilapit nyo ang inyong noo, kayo ay aking babasbasan para mawala ang inyong mga at mabawasan ang inyong mga masasamang pakiramdam at kagalingan ay magtuloy-tuloy sa inyo. Tumayin nyo ang pagpapala ng Diyos sa pag at kagalingan. Yan, sumayin nyo ang kagalingan at pagpapala ng Diyos, magpalakas kayo at magtagumpay kayo at supersahin nyo sila. More power and more blessings sa inyo. God bless you all and God bless to us. Ayan. Ano na bang nangyayari sa ating bansang Pilipinas? Ayan. Kanya-kanyang kagustuhan at kanya-kanyang kilos at kanya-kanyang galawan at kanya-kanyang pamamaraan. At ang iba naman ay may trouble at ang iba naman ay mayroong mga transaction. And iba naman ay may cooperation. At ang kalagayan ng Pilipinas ay nasa number of 7 and hope.
Ibig sabihin, may chance nang magbago at bumangon muli ang ating bansa kapag sinuportahan at nanalo ang mga nagtatanggol sa bayan, may malasakit sa bayan, at tapat sa bayan at hindi kurap sa bayan, no? At sumusunod sa tamang batas at sa katungkulan. Yan, no? Iyan ang dapat mangyari at nangyayari naman na yung iba ay paparating pa lang at mangyayari. At ang kalagayan ngayon ng Pinas pa rin ay nasa 50-50, black and white. No? Ayan. Kaya merong kumukontrol at magmamaneho o magmamaniobra ng mga transportation at paglalakbay, no? At pakipagsosyo sa iba. Ayan. Kaya magkakaroon ng mga separation and transaction and direction. Ayan, kanya-kanya. Okay. Maayos pa ba at makakabangon ang bansang Pilipinas? Page of Cup. Ano? Yes naman daw dahil magkakaroon tayo ng tamang forum, nagkakataon. Kaya ang dalangin natin ay magtuloy-tuloy, ang mga inumpisahan ay dapat tapusin at isa-isahin, step by step, at maisaayos na ang takbo ng Pilipinas at ng mamamayang Pilipino, no? Okay, tingnan natin. Matatapos na ba ang laban ng mga politikos na nagtatalo sa ating gobyerno? Hindi pa matatapos, ngunit may mga uumpisahan na magbo-boom o tinatawag natin na tatrabahuhin at magkiklik or tinatawag natin magba-viral. Kaya lahat ng mga nagba-viral na issue o news na inilalabas ay maaari kayong malinlang sapagkat sinasabay-sabay nila ang mga pinapakita o new news o inilalabas sa social media na mga bali-balita. Kaya wag po kayong maguluhanan dahil nililinlang nila at pinagtatakpan ang mga issue na dapat na unahin at harapin. Kaya dalangin ko palagi ang magtagumpay ay ang katotohanan at magsama-sama ang mga grupo ng mga may malasakit at manalo sila sa kanilang mga pinaglalaban para sa mga mamamayang Pilipino, no? Sa ating bayan, kapagkat may isang tao na kailangang tulungan para sa kanyang pinaglalaban para sa bayan. Tulungan natin at ipagdasal ang mga tao na nagpo-push na gawin at panagutin ang mga may kasalanan at bigyan ng pagkakataon makapasok at makapaglingkod sa mamamayang Pilipino, sa taong bayan, sa bayan, ang mga taong may malasakit. Kaya dalangin natin yan palagi. Powerful yang ating pagdarasal, ang ating mga orasyon, ritual para sa ikapapanalo ng mga Duterte ay pinagpapatuloy ko